Ang isang kandidato base doon sa batas na ito na Republic Act 7166 ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye na nire-require sa kanya ng Section 109 ay hindi na siya liable criminally. Tinuldukan na ng Comelec and Bank ang imbestigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta. Nag-ugat ang usapin sa hindi umanong pagdedeklara ng ilang donor sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE noong 2025 elections. Batay sa rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department ng poll body, walang matibay na basihan para sampahan ng kriminal na kaso ang senador. Gayunman, inirekomenda ng Comelec na kasuhan ang 3 donor ni Marcoleta. Bigo raw ang mga ito na magsumite ng report of contributions sa itinakdang panahon matapos ang eleksyon. Ayon sa Comelec, obligasyon ng mga donor na ideklara ang lahat ng kanilang ibinigay na kontribusyon. Nauna nang ipinaliwanag ni Marcoleta na ang natanggap niyang 75 milyong piso mula sa 3 individual ay ibinigay bago pa man ang campaign period. Dahil dito, iginit niyang hindi ito saklaw ng SOSE at may tuturing na personal na pondo. Sinunod din umano nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Peñera versus Comelec. Sa kanyang SOSE, umabot sa halos 139.9 milyong piso ang ginastos ni Marcoleta sa kampanya. Mas mataas ito kumpara sa deklaradong yaman sa kanyang SALN. Pero paglilinaw ng Comelec, ang usapin ng SALN ay wala sa kanilang jurisdiksyon. Samantala, bigo ang plano ni Lacson sa kagustuhan nitong masampahan ang kasong indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta, kaugnay pa rin na mga natanggap nitong donasyon noong nakaraang midterm senatorial election. Matatandaang kahit ano na lamang ang ibinabato ni Lacson kay Marcoleta para lamang makaiwas sa usapin ng mga mastermind sa flood control anomaly sa bansa. Napili talagang pinagtatakpan ni Ping Lacson. Una-muna gusto lang naming i-announce na yung Commission and Bank nagdesisyon, number 1, extended yung filing ng mga application, petitions for registration ng mga political parties at saka sectoral organizations dyan sa Bangsamoro. Ang kadahilan na na-realize ng Commission and Bank na o nga pala tayo ay nasa panahon pa ng Holy Month of Ramadan at ito ay maaaring matapos pa ngayong darating 20 ng Marso. Pagkatapos po nito ay papasok pa yung mahal na araw natin sa ating mga Katoliko naman. Kung kaya minarapat ni Komisyon na i-extend ang filing sa April 6 hanggang April 6 pa po. So may sapat na panahon yung mga magpapa-accredit ng mga political parties at mga sectoral organizations. Kasi nare-realize natin na yung dahil nga sa kakulangan ng panahon, baka hindi makapag-file yung madami na mag-a-aspire para sa Bangsamoro parliamentary election. Ang pangalawa naman na importante rin na announcement, gusto rin nating sabihin na nilift ng Commission and Bank ang suspension ng ating rules para sa tinatawag na People's Initiative on Legislation. Pero hindi po namin nilift ang ating pong guidelines patungkol sa People's Initiative on the Constitution. Ang kadahilanan ay sapagkat naniniwala si Komisyon na mayroon pang isang masidhing legal issue kung talaga bang pwede yung batas na yan, yung Republic Act 6735, na magkaroon ng People's Initiative sa Constitution gamit lamang yung batas na yon. So para hindi po maging komplikado, in the meantime, hindi pa rin kami tatanggap ng kahit na anong petisyon o mga signature for verification or signature petitions patungkol sa People's Initiative sa Constitution. Subalit, kung may magnanais naman na magkaroon ng People's Initiative sa kung ano yung mga isusulong ng mga batas pang national o kahit pang lokal, ay amin po itong tatanggapin. So pwede na po ang People's Initiative on the legislation. Hindi naman namin ine-encourage, pero sinasabi namin na ito ay bukas na sa mga gugustong magpursige ng mga panukalang batas through People's Initiative. Yung pangatlo naman po ay yung pong kaso ni Senador Rodante Marcoleta na kung saan ang komisyon, 601 ang voting, ang komisyon ay nagsabi na tineterminate na yung investigasyon patungkol sa kanya doon sa issue ng hindi pagkakatugma ng kanyang SALN at saka SOSE, sapagkat ito po ang naging maliwanag sa komisyon sa aming balitaktakan, debate at usapin na ang akusasyon po sa kanya, motu proprio ng aming Political Finance and Affairs Department, ay meron siyang hindi na ilagay, na isama sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditure, na sinasabi
kahit sa social media, paano raw siya nagkaroon ng gagastusin samantalang walang nakareflect sa kanyang SALN. May ganon. So yan ay inalam mabuti ng aming Political Finance and Affairs Department. Nung pong siya ay sumagot, ang kanya pong kontensyon ay merong nagbigay sa kanya na 3 donors, at yung 3 donors na ito ay nagbigay daw sa panahon naman na siya ay hindi pa kandidato. Nagbigay daw sila sa panahon na nag-file siya ng kanyang candidacy, pero bago sumapit yung unang araw ng campaign period, na at that time, noong 2028 ay February 11, 2025 ay February 11, 2025. Samantalang nagbigay daw sila on or before the end of December 2024. Sabi po niya, sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec ay hindi pa kandidatong ganap ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy dahil mas maaga talaga ang filing sa isang automated election, pero kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan ay 70 araw sa national position at 45 araw sa local na posisyon. Ang determinasyon po ng PIFAD na sinang-ayunan ng Commission and Bank ay number 1, talaga pong sadya sa ating pong umiiral na Omnibus Election Code na 1985. Kapag ang isang kandidato ay hindi naglabas o hindi nagsulat o hindi lahat nilagay yung dapat na hinihinging dapat nakalagay sa SOSE, yan po ay punishable. Yan po ay isang election offense. Yan po ang nakalagay sa Section 109 ng Omnibus Election Code na dapat ilalagay lahat yung mga dapat na hinihingi ng form ng SOSE. Ngayon po, ang sabi rin po ng Omnibus Election Code, Section 262, ito ay isang kasong kriminal, ito ay isang election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung po ang inalam ni PIFPAD namin, yung Political Finance and Affairs Department, sa Jabang meron siyang criminal liability or pwedeng kasuhan siya ng election offense dahil dyan. Sa pag-research po at malalim na pagtingin dito sa naging kasong ito, naalaman po na meron pala tayong isang batas, Republic Act 7166. Yung pong Republic Act 7166, more or less 2007 po yan, yan po ay nagpo-provide ng tinatawag na synchronization of election. At yung pong synchronization of election na yan, Republic Act 7166, na naipasa ng Kongreso at naging batas, meron po siyang provision Section 14. Nire-reiterate sa Section 14 ang pagpa-file ng SOSE ng lahat ng kandidato. Ngayon po, ang pinaka-importante ay yung Section 39 nung mismong Republic Act 7166, yung batas na binabanggit natin. Lumalabas doon, yung po pala ay ang title noon, repealing clause. Ano pong ibig sabihin? Ito ay isang probisyon ng isang batas na meron siyang mga binabago sa mga nakaraang batas na umiiral patungkol sa parehas na issue or subject matter. Isa po sa binabagong probisyon o nire-repeal, binabaliwala, ay yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code. Na ibig sabihin na ito po'y binabaliwala na nangangahulugan, dinidecriminalize ang ibig sabihin. Hindi na siya ginagawang kasong kriminal. Kaya kung ang isang kandidato, base dun sa batas na ito, na Republic Act 7166, ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye na nire-require sa kanya ng Section 109, ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil, yung kalimitan ng civil, yung mga pagbabayad ng fine, o kaya pwedeng ideklara na hindi as if hindi nag-file ng SOSE. Pero sa ating pong batas, kapag hindi ka lang nag-file ng SOSE, hindi po ito kasong kriminal, ito po ay administrative at pwede lang pagbayarin ng depende sa 5,000, minsan 20,000, depende sa posisyon ng mismong involved na respondent. So, lumalabas po yung mismong probisyon na nagmamandato at may parusa na 1 hanggang 6 taon ay nabaliwala na. Yan po ngayon ay hindi na kasong kriminal. Ngayon po, sabi rin po ng halos lahat ng miyembro ng komisyon ay yung pong 3 na nagbigay ng donasyon ay dapat kasuhan sa Law Department ng COMELEC ng kasong criminal or election offense sapagkat
yung pong pagkaka-repeal o pagkakabaliwala at o yung pagiging decriminalize nung mismong hindi pagre-report ng tama ay hindi applicable sa mga nag-donate. Ito po ay applicable lamang sa mga kandidato. So sabi po ng PIFAD na nirekomenda sa NBank, dapat kasuhan yung tatlo sa Law Department ng komisyon upang magkaroon ng formal na preliminary investigation. Yun naman po rin ay sinang-ayunan ng Commission and Bank at therefore maaaring i-file na rin po yung kaso dyan sa Law Department natin. At yan naman po yung magkakaroon pa rin ng proseso, may due process na tinatawag, sapagkat yung Law Department ng COMELEC ay parang magiging piskalya. Magde-determine kung talaga bang may probable cause o talagang dapat kasuhan yung mga nabanggit na individual ng kasong election offense sa ating regional trial court. Pagkatapos yun ay madala muli sa Commission and Bank kung sasang-ayunan namin o hindi yung naging pasya ng Law Department later. Ang inyo pong lingkod ay hindi po nag-participate dahil po yung nag-inhibit as early as November of 2025. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat yung mga alingas-ngas na nangyari sa akin at yung pong ating respondent noong mga pangyayari mga isang taon na mahigit ang nakalilipas na nagkaroon ng matinding balitaktakan kami. Ayaw po natin na maimpluwensyahan, maapektuhan ang disposisyon ng komisyon dahil sa baka sabihin ay gumaganti, may sama ng loob or whatever. Ayaw po natin, ang gusto natin maging fair ang magiging desisyon ng komisyon at hindi ito mahahaluan. Ganun ang chairman pa ang na-involve doon sa mismong balitaktakan na yon. So para po ito'y maging maayos ay minarapat po natin na hindi mag-participate dito sa Commission and Bank resolution na ito. So yan po ang maliwanag na wala po kasi tayong batas sa kasalukuyan. Maliwanag po yan. Napaliwanag pong mabuti yan doon sa resolution na magpapanish, magkakaso, magpapakulong dahil lamang doon sa hindi pagdideklara. Ngayon, baka po kasi itanong, paano yung sa SALN, yung baka hindi tumutugma o yung hindi nakapagsabi ng totoo, wala na po sa jurisdiction ni COMELEC yan. Maaaring may iba pong opisina na involved o may ibang batas na involved dyan, pero definitely wala na po sa Omnibus Election Code. Yun po yung maliwanag na maliwanag.